What's up mga ka-lifestyle, this is Marky Lifestyle once again. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online learning application. Pero bagong lahat, alam ko, bago ka pa lang sa ating channel, please do like, share, subscribe at pakihit na rin yung notification bell nang sige ma-notify ka sa susunod na mga interesting video na i-upload po natin. So let's proceed. So mga ka-lifestyle, alam ko napakarami pong mga nagtatanong sa YouTube natin about sa problems nila sa online learning application. And then I would like to say sorry kung hindi ko lahat nare-replyan kasi nga marami kayo, and pinipili ko lang, hindi ko naman sinasabi na pinipili ko lang, as long as alam ko yung mga sagot sa inyong katanungan, syempre sinasagot po natin yan. So gaya ng mga babasahin ko mga question ngayon, syempre dapat bigyan natin ng pansin, okay? Kahit man na common na yung mga question, alam ko mayroong mga bagong mga biktima ng online learning application ang hindi alam to at hindi nila alam yung gagawin. So unang-una mga lifestyle is Sir Marky as lang po, I'm sure na napapanood ng mga online agent ang mga vlog at videos ninyo mga vlogger. So hindi lang ako yung pinupunto niya dito, lahat ng mga vloggers na all defender, kumbaga sabi niya dito. So bakit po kaya patuloy pa din nila ginagawa ang harassment at text blast sa mga kliyente nila, although alam naman nila maaari din sila makasuhan ng cyber libel? Yes, correct, at paglabag sa Data Privacy Act. Thanks po kung masasagot po, curious lang po. So napakagandang tanong nito, no? Kahit alam naman natin na common na. So sa mga baguhan dyan na biktima ng online learning application, malalakas po ang loob ng mga agent na yan kasi nga gumagamit sila ng iba't ibang identity like picture, names, address, kahit nga yung mga pinagtatrabaho nila, pinipeki nila yung address, hindi ma-detect mga ka-lifestyle. Kasi kung dati pa dinideclare nila yung kanilang address, I'm sure lahat ng online learning application is na-read na. So gaya nga nasabi ko, yung ibang online learning application na Chinese yung nagpapatakbo is hindi matrace yung kanilang mga location. That's why ganun na lang kalalakas yung mga agent nila mga ka-lifestyle. Kahit anong pakiusap mo, kahit anong pagmamakawa mo, mumurahin ka niyan, tatakutin ka niyan, papadalan ka ng kabaong, at kung ano pang mga katarantaduhan ang gagawin nila para masindak ka. So that's why ganun na lang katatapang ang mga agent na yan, kasi nga fake identity yung nakikita mo, yung tumatawag sa'yo, yung pangalan na tumatawag sa'yo, lahat na mga ka-lifestyle. So sana nasagot ko yung pinakaunang tanong na alam ko kahit paano yung mga ibang biktima nito is magkaka-idea na mga ka-lifestyle. Fake identity po. That's why matatapang sila. Yan pangalawa, boss, paano pag di nakabayad kada araw palaki palaki daw yung interest na may pera di na mabayaran kasi 12,000 na lang hiram ko tapos 7 days disbursement. So unang-una mga ka-lifestyle, kung alam nyo na ganun kalaki yung interest or yung processing fee, hindi nyo na dapat in-apply. The main problem here is mga ka-lifestyle, yung ibang mga kababayan natin is dito na lang kumakapit. That's why napipilitan. So ganun pa man, sasagutin pa rin natin yung question niya. Sabi niya dito, babayaran pa ba daw niya? Hindi niya na kayang habulin yung everyday interest. So ang sagot ko dito mga ka-lifestyle, kung wala ka na talagang ibabayad, and then nakikipag-settlement pa rin, nakikipag-usap pa rin ng maayos yung mga agent sa'yo,
ina-approach ka ng maayos, hindi ka naman hinaharas, hindi ka naman tinatakot or whatsoever, pakiusapan mo na partialan hanggang sa maubos. And then pakiusapan mo na pwede stop yung daily interest. Yan ay kung papayag. So far, wala pa akong nabalitaan na mga online lending company na pumapayag na pakiusapan na wag mo nang pumatong yung everyday interest. Wala pa akong nabalitaan ng ganyan. Pero merong mga promos, merong mga discounts ang medyo masasabi kong legit kasi meron na akong mga subscriber, meron na tayong mga followers na na-prove yan na legit po. So, hintayin mo na lang na mag-promo sila or bigyan ka ng discount kung gusto mo talagang masettle yung problema mo. Kasi alam mo yung kakaharapin mo dyan, hindi ka talaga titigilan yan hanggang ma-stress ka, magkaroon ka ng anxiety. Ganyan ng mga trabaho ng mga agent, mga ka-lifestyle. Ngayon, kung maayos naman yung pakikitungo sa'yo, wala namang masamang pagbabanta o whatsoever, kung kaya mo makipag-settle in that way, okay, go. Gawin mo yung nararapat, baka lifestyle. Ngayon, kung wala talaga, kahit anong gawin mo, wala ka nga talaga makuha, wala ka talaga makuhang pera, okay lang, wag mo na lang bayaran, mga lifestyle. Pero it doesn't mean nga pinupush ko kayo na wag bayaran, ha. Makipag-settle pa rin kayo in some way para at least baluwag sa loob, di ba? Wala tayong takot. So, yun lang, mga lifestyle. So, next question, mga lifestyle is, sir, paano kung mag-post sila sa mga social media? So, matagal nang gawain ng mga agent ang mag-post ng mga biktima ng online lending applications sa iba't ibang klaseng social media, particularly sa FB. So, meron silang ginagawang GC, doon pinopost nila yung mga scammer daw, na which is tayo, biktima. Pinupost nila doon, then pinupost din nila sa timeline ng mga friends. Pero, mga ka-lifestyle, take note, nagpo-post sila, dinidelete nila kaagad yan kasi dinidelete nila kaagad. 1 to 2, 3 days lang yung tinatagal ng post nila, dinidelete nila kasi syempre natatakot din yan sila na ma-report or ma-trace ng NBI kasi malaking kahihiyan din yan sa part ng biktima, pinupost sila, di ba? So, hindi natin alam kasi baka yung biktima nag-report sa NBI agad na pinost sila. That's why may utak din yung mga agent. Then usually naka-hide yung photos na yan kasi sign of harassment, sign of bullying, hina-hide po yan ng Facebook. So yun, mga lifestyle. Next question is, Sir Marky, mayas lang ako. Yun po ba na cash loan Luzon is legit? Sana masagot mo ako. Salamat. Actually, yung cash loan, mga ka-lifestyle, is SEC register po siya. Bagong bagong ola lang to. Hindi ko lang alam kung marami na bang negative na ginawa to, like harassment. Basta yung mga wrong way of approach sa kanilang mga biktima. Ewan ko kung so far wala pa ako nababalitaan sa cash loan. Okay? Wala pa ako nababalitaan kasi nga bago pa lang. Next. May na-post na ba sa inyo dito sa FB at nakita na mga kamag-anas? Yes, marami na po, mga ka-lifestyle, marami. Actually, isa kong friend na post na then, pero hindi niya alam, nalaman niya lang through his friends din. So sinabi lang, in-screenshot lang, then yun pinakita sa kanya. Pero pagtingin niya nawala na. So gaya nga ng sabi ko, lahat ng mga ganyang post sa social media hindi nagtatagal yan, maniwala kayo kasi nga sign of harassment, sign of bullying ng mga photos, ina-hide yan, then syempre dinidelete din ng uploader. Okay, ito pa, paano kapag
tawag lang ng haharas. Sa text ayaw nila po mag-reply. Actually, yung mga, ewan ko bakit yung mga numbers nila na ginagamit is, once na tinitextan natin, is hindi talaga nagre-reply. Tawag lang talaga. Then, pag tayo naman yung tumatawag, minsan hindi nila sinasagot. Pag sila, matik lang, sasagutin natin, syempre. Ewan ko bakit nawala po kasi yung CP ko mula sa motor accident. Ngayon po mga contacts ko po ang tinatawagan. May utang po ako sa LP. 11k po i-remove due at nasa 15k na po. Ano po gagawin ko? Po, panay ang tawag nila. Wala po ako pambayad gawa na kumpain sila. Mga lifestyle, kahit nawala yung cellphone nyo, kasi kung natatandaan nyo, during pag-download nyo ng apps nila, that time mga ka-lifestyle, lagi ko na itong sinasabi, that time, na-hack na nila or kinuha na nila lahat ng mga contacts nyo. Kahit mawala, masira pa yung phone nyo, agad, na nasa kanila na lahat ng contacts, lahat ng information na piniliin mo, lahat ng mga contacts, kahit hindi mo nilagay doon, kahit maliban sa 5, basta lahat na naka-phone book sa cellphone mo is nasa kanila na. Ganun ka lupit yung mga IT ng mga online lending application, mga ka-lifestyle. Ewan ko kung paano nila ginagawa, pero na-access talaga nila kasi inaalaw natin, di ba? So yun, na-access nila. So marami pa mga question na medyo dapat natin bigyan ng pansin, pero sa ngayon mga ka-lifestyle, ang tangi ko lang talagang may papayo sa inyo, kasi ako actually personally, lahat ng mga na-experience nyo talaga times 2 times 3 sa akin. Pero anyways, ngayon medyo nakamove na tayo. Totally nakamove na talaga tayo. So nire-relay ko na lang yung mga ways, strategy na in-apply ko para maka-move on. Pero hindi ko sinasabi talaga mga lifestyle na gawin nyo lahat ng mga ginawa ko dati. Naging ano lang talaga ako, naging desperado lang talaga ako. That's why siyempre nakagawa rin tayo ng mga hindi maganda. Pero alam nyo ba mga lifestyle, ang mga online lending application kahit pa paano, nakakatulong talaga sa atin yan. Okay? Umabot lang talaga sa point na medyo tawag dito, nahihirapan na nating habulin yung interest, kaya lumalaki yung balance natin. That's why lalong lalo na kung minimum lang yung sahod natin, di ba? So napakahirap na, at lalong lalo na kung tayo lang inaasahan, so mahihirapan talaga tayong bayaran. Kasi ang problema kasi naman sa mga online lending application, mga ka-lifestyle, is hindi mo mapakiusapan. Biglang-bigla ka na lang kaagad sisigawan, mumurahin. So sino ba namang taong maayos yung pag-uutak ang magbabayad pa kung ginaganon, di ba? So kahit siguro ikaw, pagtawag mo pa lang, pagbungad pa lang sa telepono, mura ka agad, sigaw. So gaganahan ka pang magbayad. Siyempre hindi na, di ba? So yun yung mga lifestyle, mga nakikita kong mga ginagawa, or yun talaga, gawain talaga ng mga agent, sigaw-sigaw, pananakot. So ganun pa man mga ka-lifestyle, ang solusyon sa problema mo sa online lending application, ikaw lang talaga mismo yung makakatulong. Bonus na lang yung mga napapanood mong mga motivational videos para maka-move on, then mga strategies, ways, bonus na lang talaga yan. Nasa sa inyo yan kung paano nyo i-handle yung stress, mga ka-lifestyle. Kung kaya nyong bayaran nyo. Pero kung hindi na talaga kaya, wag nyong pilitin yung sarili nyo. So yun lang mga ka-lifestyle. So I hope in my next video
suportahan nyo pa rin. Yun lang, peace.